If there is one thing that you can ask from the Lord, what is that one thing? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sister Merced po na nakatira sa Hilo, Hawaii, na nakikibahagi sa gawain ng Diyos dito sa 24/7 Words of Wisdom ng Balete Chapter Area. At ang ating pong scripture for today ay manggagaling po sa awit o Psalm 27:4. Ganito po ang pagkasabi sa Ingles. One thing I ask from the Lord, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Kung nanamnamin po natin ang talatang ito ay maaaring masabi natin na napakaganda. At tunay nga naman po na ito ay napakaganda. Ang kahilingan ni David na hindi mo aakalain na siya ay nasa gitna ng adversity, discomfort o magulong sitwasyon nang naisulat niya ito. Mayroon po akong tatlong bagay na ibabahagi o i-share sa inyo patungkol sa talatang ito o sa buhay ni David. Ang una ko pong nakita dito ay masasabi natin na David has a genuine and pure love for God. That's why the Bible described him as a man after God's own heart. Yan po ang sinabi ng 1 Samuel chapter 13. But while he was facing adversity o kaguluhan nga po, nananatiling nakatuon ang kanyang pansin sa Diyos. Hindi siya humiling na manalo siya sa kanyang mga kaaway, hindi siya nanumbat sa Diyos, hindi siya nangatwiran, but his spirit stayed calm and still wanting and still seeking God in every situation. Naranasan mo na ba na maging steady and calm during difficult moments in your life? Yan, si David po ay kanya itong naranasan at napatunayan sa kanyang buhay. Ang pangalawa po ay nakita ko din dito na sapat-sapat ang kapayapaan at seguridad na kanyang nararanasan kung kasama niya ang Diyos. Kaya't nakapagpapatuloy siya sa kanyang laban. At ito ang isa niyang pinakamatibay na sandata, ang kanyang one thing, that he dwell in the house of the Lord, in the house of the Lord, in the presence of the Lord. Meron siyang kapayapaan, meron siyang security, at yan po ay sinabi o nabanggit sa 27 ng awit at chapter 28 ng awit. In his life, his life taught him that everything else may fail. Security may fail, people may fail, position may fail, but God's presence is the only thing that truly holds him, and he stay steady and secured. Ang pangatlo po ay above all things, no amount of treasure, power, kingdom, position can replace having this one thing in his life. David has all these things. Meron po siyang royalty dahil siya po ay hari ng Israel. He has military success. He has wealth, honor, and influence. But still, he asked this one thing. Hindi siya humiling ng mahabang buhay. Hindi siya humingi ng discerning heart kagaya ni Solomon. Hindi siya humingi ng tagumpay or more of the kingdom. His request is not seasonal, but it's not for a moment also, but for a lifetime. Sana po ay may natutunan tayo sa aking naibahagi ngayong araw na ito. At sana nga po ay maranasan natin ang katulad ni David na hinangad niya sa kanyang puso itong kanyang one thing that he asked from the Lord, that he may dwell in the house of the Lord all the days of his life. Nawa nga po ay manatili yung desire natin to be
with God all the days of our life too. Na atin ang naranasan ang kanyang pagliligtas, atin ang naranasan ang kanyang provision, atin ang naranasan ang tagumpay. Kaya panatilihin natin na magkaroon tayo ng desire to be with Him, to be with with the presence of the Lord. At alam ko na hindi tayo mabibigo kung ito ang ating desire sa ating puso. Napakagandang maging desire natin ang mga bagay na ito. At salamat po sa inyong pakikinig. At tandaan po natin, ang oras ay gamitin upang ang Diyos ay luwalhatiin. Tayo po ay saglit na manalangin. O dakilang Diyos, salamat po sa aming narinig at aming natutunan. Nawa nga po, O Diyos, ay tunay nga na ito ay maitanim sa aming puso at tunay na ito ay makita sa aming buhay ang desire na maging to be in your presence, O Lord, na ikaw ang aming laging makasama at i-desire namin na lagi naming maranasan ang iyong presensya. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri at ang pasasalamat. Hanggang sa muli, mga kapatid.